Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Paul Larisma, shoutout kay Louie Abalos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang tumingin sila kay Han Sanchen, tila pinipigilan ng kanilang mga mata ang Buddha na pira-piraso si Han Sanchen. Ang ilang mga tao ay tumigil sa pagsasalita ng walang kaparerikan, at lahat sila ay nagbitiw sa kadahilan ng sila ay may bigla ang mga personal na gawain sa kanilang mga kamay, ngunit sila ay talagang tahimik na bumalik upang pag-aralan ang susunod na plano. Elder, gusto mo ba talaga silang makipagkompetensya sa isa't isa? Bagamat hindi maganda ang performance ng Special Envoy, pero hindi naman masama ang aktwal na performance. Malamang na malaking bawal ang pagpapalit ng coach bago ang laban, nag-aalala ako. Nang makita silang umalis, nagmamadaling nagsalita ang confidant sa tabi ng matanda. Tinitigan ng mabuti ng matanda si Han Sanchen sa madugong labanan, ang pag-iisip at estilo ng paglalaro ni Han Sanchen ay masyadong random at masyadong nababago. Kung ang isang tao ay kailangang harapin siya, natatakot ako na ito ay magiging lubhang mahirap. Ang hanay ng mga ideya ng bawat isa ay isang estilo ng paglalaro. Umaasa ako na ito ay makapagpapagod kay Han Sanchen sa pagharap. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay napakahusay na umangkop sa mga pagbabago, at sa lalong madaling panahon pagkatapos na makayanan, siya ay sa pamamagitan ng kanyang kakaibang paraan at kakaibang estilo ng paglalaro, maaari mong sundin ang kanyang ritmo nang hindi nalalaman ito. Tumanggo ang pinagkakatiwalaan, naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng nakatatanda. Malinaw, ang elder ay umaasa na ito ay mababago, at ang bawat estilo ng paglalaro ay mabilis na mapapalitan. Sa paraang ito, isang beses o dalawang beses nilang gagawin ang Sanchen pagkatapos nilang labanan ang kanilang sarili sa Han, sa susunod, at natural na imposible para kay Han Sanchen na mahulaan. Pagkatapos, ang pagnanais ni Han Sanchen na maakit sila sa kanyang ritmo sa hinaharap ay isang panaginip lamang. Ang mga matatanda ay nag-iisa pa rin, at ang mga nakababata ay nagpupuri. Nang bahagya at iwinagayway ang kanyang mga kamay, hindi kailangan na purihin ang mga taong ito. Kung minsan, ang malaking bawal sa larangan ng digmaan ay talagang isang bawal, ngunit sa ilang mga pagkakataon, hindi ka dapat maging maramo sa paggawa ng mga malalaking bawal na ito, dahil ang pinakamahusay na solusyon ay ang isa na umaangkop sa panukalang batas na may kakayahang umangkop. Pagkatapos ng mga salita, tumangala ang elder kay Han Sanchen. Evil Glutton, change formation, ako ang nasa harap, ikaw ay nasa likod, ako ang magiging pangunahing attacker, at ikaw ang magiging auxiliary attacker. Malinaw. Kasunod ng utos ni Han Sanchen, ang pagbuo ng isang tao at isang hayop ay nagbago. Si Han Sanchen ay parang isang matalas na talam, na tumalsik na tumutusok sa puso ng kalaban, habang ang masamang tao tay ay parang isang malaking hawakan ng punyal, ang isang malakas na booster dagger ay maaaring magbigay ng mas malaking epekto. Bumagsak, milyon-milyong mga leon, isang tao at isang hayop, kahit na sila ay mukhang medyo hindi gaanong mahalaga, sila ay hindi mapigilan sa lahat ng paraan, pinatay sila ng random. Hindi mabilang na mga lalaking nakaitim ang naging itim na gas sa pag-atake nilang dalawa. Masyadong maraming kalaban. Galit na umungol ang Evil Glutton. Sa isang dagandong at isang kaway ng kanyang kamay, isang grupo ng mga tao ang namatay sa ilalim ng kanyang matutulis na kuko. Sumimangot si Han Sanchen, maghintay ka muna. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, direktang binuksan ni Han Sanchen ang daan na may apoy sa kalangitan at ang gulong ng buwan sa kanyang mga kamay. Boom! Ang harap ay sumabog sa isang putok. Takpan mo ako. Wow! Dirdiretsong lumipad si Han Sanchen, tinutukan ang. Ang gwapong bandila. Anong ginagawa niya? Dito. Natatakot ako,
hindi akalain ng mga espesyal na sugo sa kanilang mga panaginip na ang target ni Han Sanchen ay walang iba kundi ang sarili niyang gwapong bandila nang sumugod siya. Ano ang gagawin niya? Bagamat talagang nakakahiya na mawala ang gwapong watawat, walang ibang malaking pinsala maliban dito. Nagpunta siya ng malalim sa kanyang sariling posisyon at kumuha ng malaking panganib, para lamang dito. Nang hindi maisip ng espesyal na sugo, lumipad si Han Sanchen at hinayla pababa ang bandila ng Commander-in-Chief. Gauti, tara na. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang pagbuo ng isang tao at isang hayop ay nabaligtad sa isang iglap. Ang masamang tao tay ay ginawang opensa ang depensa, at direktang nagbukas ng daan sa kanyang malaking katawan. Sa likod niya, inilagay ni Han Sanchen ang bandila ng Commander-in-Chief ng kaaway sa kanyang likod gamit ang kanyang backhand, hawak ang jade sword sa kanyang kamay, na nagbabawal sa paglapit ng mga tao sa buhay. Isang tao at isang hayop, tulad nito ang dumating, at pagkatapos ay lumabas na pumatay sa lahat ng paraan. Naging aswal ang mukha ng espesyal na sugo, ngunit ginagawa na ng malaking hukbo ang lahat ng makakaya upang pigilan ito, ngunit talagang mahirap labanan ang pinagsamang pag-atake ng dalawang kulisap na ito. Sa kabila ng epekto, mahirap pa rin silang pigilan sa pag-alis. Nang gusto niya ulit siyang habulin, bigla na lang, lumitaw ang isa pang pagguho ng lupa sa ilalim ng mga paa ng sarili niyang mga sundalo, at pinanood niya lang si Han Sanchen at ang masamang tao tay na dumarating at umalis. Bastard! Sa pagtingin sa likod ng isang lalaki at isang halimaw na paalis, hindi maalis ng espesyal na sugo ang kanyang galit at nagmura ng malakas. Sa oras na ito, lumipad si Han Sanchen at ang masamang tao tay sa lungsod. Pagkaraan, ang pangunahing tarangkahan ng Yetian City ay isinara, na naiwan lamang ang mga balahibo ng manok sa lupa, at ang espesyal na sugo ay nandoon sandali. Nang tumingin sila kay Han Sanchen, tila pinipigilan ng kanilang mga mata ang Buda na pira-piraso si Han Sanchen. Ang ilang mga tao ay tumigil sa pagsasalita ng walang kaparerikan, at lahat sila ay nagbitiw sa kadahilan ng sila ay may bigla ang mga personal na gawain sa kanilang mga kamay, ngunit sila ay talagang tahimik na bumalik upang pag-aralan ang susunod na plano. Elder, gusto mo ba talaga silang makipagkompetensya sa isa't isa? Bagamat hindi maganda ang performance ng Special Envoy, pero hindi naman masama ang aktwal na performance. Malamang na malaking bawal ang pagpapalit ng coach bago ang laban, nag-aalala ako. Nang makita silang umalis, nagmamadaling nagsalita ang confidant sa tabi ng matanda. Tinitigan ng mabuti ng matanda si Han Sanchen sa madugong labanan, ang pag-iisip at estilo ng paglalaro ni Han Sanchen ay masyadong random at masyadong nababago. Kung ang isang tao ay kailangang harapin siya, natatakot ako na ito ay magiging lubhang mahirap. Ang hanay ng mga ideya ng bawat isa ay isang estilo ng paglalaro. Umaasa ako na ito ay makapagpapagod kay Han Sanchen sa pagharap. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay napakahusay na umangkop sa mga pagbabago, at sa lalong madaling panahon pagkatapos na makayanan, siya ay sa pamamagitan ng kanyang kakaibang paraan at kakaibang estilo ng paglalaro, maaari mong sundin ang kanyang ritmo nang hindi nalalaman ito. Tumanggo ang pinagkakatiwalaan, naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng nakatatanda. Malinaw, ang elder ay umaasa na ito ay mababago, at ang bawat estilo ng paglalaro ay mabilis na mapapalitan. Sa paraang ito, isang beses o dalawang beses nilang gagawin ang Sanchen pagkatapos nilang labanan ang kanilang sarili sa Han, sa susunod, at natural na imposible para kay Han Sanchen na mahulaan. Pagkatapos, ang pagnanais ni Han Sanchen na maakit sila sa kanyang ritmo sa hinaharap ay isang panaginip lamang. Ang mga matatanda ay nag-iisa pa rin, at ang mga nakababata ay nagpupuri. Nang bahagya at iwinagayway ang kanyang mga kamay, hindi kailangan na purihin ang mga taong ito. Kung minsan, ang malaking bawal sa larangan ng digmaan ay talagang isang bawal, ngunit sa ilang mga pagkakataon, hindi ka dapat maging maramo sa paggawa ng mga malalaking bawal na ito, dahil ang pinakamahusay na solusyon ay ang isa na umaangkop sa panukalang batas na may kakayahang umangkop. Pagkatapos ng mga salita, tumangala ang elder kay Han Sanchen. Evil Glutton, change formation, ako ang nasa harap, ikaw ay nasa likod, ako ang magiging pangunahing attacker, at ikaw ang magiging auxiliary attacker. Malinaw. Kasunod ng utos ni Han Sanchen, ang pagbuo ng isang tao at isang hayop ay nagbago. Si Han Sanchen ay parang isang matalas na talam, na tumalsik na tumutusok sa puso ng kalaban,
Habang ang masamang tao tay ay parang isang malaking hawakan ng punyal, ang isang malakas na booster dagger ay maaaring magbigay ng mas malaking epekto. Bumagsak, milyon-milyong mga leon, isang tao at isang hayop, kahit na sila ay mukhang medyo hindi gaanong mahalaga, sila ay hindi mapigilan sa lahat ng paraan, pinatay sila ng random. Hindi mabilang na mga lalaking nakaitim ang naging itim na gas sa pag-atake nilang dalawa. Masyadong maraming kalaban. Galit na umungol ang evil glutton. Sa isang dagandong at isang kaway ng kanyang kamay, isang grupo ng mga tao ang namatay sa ilalim ng kanyang matutulis na kuko. Sumimangot si Han Sanchen, maghintay ka muna. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, direktang binuksan ni Han Sanchen ang daan na may apoy sa kalangitan at ang gulong ng buwan sa kanyang mga kamay. Boom! Ang harap ay sumabog sa isang putok. Takpan mo ako. Wow! Dirdiretsong lumipad si Han Sanchen, tinutukan ang ang gwapong bandila. Anong ginagawa niya? Dito. Natatakot ako, hindi akalain ng mga espesyal na sugo sa kanilang mga panaginip na ang target ni Han Sanchen ay walang iba kundi ang sarili niyang gwapong bandila nang sumugod siya. Ano ang gagawin niya? Bagamat talagang nakakahiya na mawala ang gwapong watawat, walang ibang malaking pinsala maliban dito. Nagpunta siya ng malalim sa kanyang sariling posisyon at kumuha ng malaking panganib, para lamang dito. Nang hindi maisip ng espesyal na sugo, lumipad si Han Sanchen at hinayla pababa ang bandila ng Commander-in-Chief. Gauti, tara na. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang pagbuo ng isang tao at isang hayop ay nabaligtad sa isang iglap. Ang masamang tao tay ay ginawang opensa ang depensa, at direktang nagbukas ng daan sa kanyang malaking katawan. Sa likod niya, inilagay ni Han Sanchen ang bandila ng Commander-in-Chief ng kaaway sa kanyang likod gamit ang kanyang backhand, hawak ang jade sword sa kanyang kamay, na nagbabawal sa paglapit ng mga tao sa buhay. Isang tao at isang hayop, tulad nito ang dumating, at pagkatapos ay lumabas na pumatay sa lahat ng paraan. Naging asol ang mukha ng espesyal na sugo, ngunit ginagawa na ng malaking hukbo ang lahat ng makakaya upang pigilan ito, ngunit talagang mahirap labanan ang pinagsamang pag-atake ng dalawang kulisap na ito. Sa kabila ng epekto, mahirap pa rin silang pigilan sa pag-alis. Nang gusto niya ulit siyang habulin, bigla na lang, lumitaw ang isa pang pagguho ng lupa sa ilalim ng mga paa ng sarili niyang mga sundalo, at pinanood niya lang si Han Sanchen at ang masamang tao tay na dumarating at umalis. Bastard! Sa pagtingin sa likod ng isang lalaki at isang halimaw na paalis, hindi maalis ng espesyal na sugo ang kanyang galit at nagmura ng malakas. Sa oras na ito, lumipad si Han Sanchen at ang masamang tao tay sa lungsod. Pagkaraan, ang pangunahing tarangkahan ng Yetian City ay isinara, na naiwan lamang ang mga balahibo ng manok sa lupa, at ang espesyal na sugo ay nandoon sandali. Dada, naramdaman na lang ng espesyal na sugo ang pagdilim ng kanyang mga mata, ang kanyang ulo ay medyo nahihilo, ang kanyang katawan ay halos hindi matatag, at siya ay nahulog sa lupa sa lugar. Kung hindi dahil sa suporta ng iilang cronies, natatakot ako na kailangan ko talagang mag-perform ng leave. Damn it, damn it, damn it, anong tingin ni Han Sanchen sa akin dito? Malaya siyang makakalabas at makaalis. Ang mga taong nagtatanggol sa lungsod sa tatlong panig ay umatras, at dumating na ba ang mga reinforcement? Mabilis na sinabi ng Katie wala, ang mga espesyal na sugo ay dumating na lahat ayon sa iyong utos. Saka lang medyo kumalma ang special envoy. Hindi bababasa, kapag ang depensa ng lungsod ay naging matatag, kahit na bumalik si Han Sanchen sa Yetian City, hindi ito magdudulot ng labis na gulo. Utusan ang mga bantay ng tatlong lungsod na maging tapat sa kanilang mga pwesto, at huwag na huwag silang hayaang kumilos ng walang pahintulot kung may anumang kaguluhan. Pinakamabuting magtulungan ang tatlong depensa ng lungsod upang bumuo ng isang epektibong pader na proteksyon para sa isa't isa. Oo, bukod pa rito, hayaan ang pangkat ng patrol na palakasin din ang pagpapatrolya, at huwag magpahinga. Naiintindihan. Tumango ang Katie wala, at biglang, tila may naisip, espesyal na sugo, mayroon akong hindi maliwanag. Magpaliwanag. Ang Han Sanchen na ito ay agresibong lumapit. Ito ay walang iba kundi ang pumatay ng tao. Ano ang problema sa pagkuha ng ating bandila? Hindi napigilan ng espesyal na sugo na sumakit ang ulo ng marinig ang tanong na ito. Tinanong mo ako, sino ang dapat kong itanong? Pansinin mo,
maglabas ka agad ng ilan pang gwapong watawat at isabit sa ating pangunahing kampo. Kung gusto niyang gamitin ang ating mga gwapong bandila para magpakitang gilas, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong ito. Oo, nang makitang umatras ang kanyang mga kasama, nakahinga ng maluwag ang espesyal na sugo. Halika dito, nandito na ang mga subordinate. Hayaan ang lahat ng frontline na sundalo ay agad na isama at organisahin sa mga pormasayon. Oo, by the way, nalaman mo na ba yung landslide? Tanong ng espesyal na sugo. Tumanggo ang nasasakupan, sa panahon ng digmaan ngayon, nagpadala kami ng mga tao upang mag-imbestiga, at mayroon talagang mga kaaway. Ngunit ano, kumunat ang noo ng sugo. Pero sobrang kakaiba, bagamat hindi masasabing ganap na malinaw ang mga kaaway na nahanap natin, ngunit, let's talk straight. Oo, dahil masyadong malalim ang landslide at hindi maganda ang ilaw, kaya hindi ito lubusang makita ng mga especially iyan natin. Pero napansin nila na may mga bagay talaga sa ilalim ng lupa, pero ang mga bagay na ito ay parang hindi tao. Itinaas ng espesyal na sugo ang kanyang mga mata, alam kong hindi ito tao. Nagpakita sa aming likuran ng hindi maipaliwanag, at wala ni isa sa aming milyon-milyong mga leon ang nakaalam na kung sila ay mga tao, anong uri ng mga talento ang dapat nilang gawin para gawin ito. Hindi ito maaaring posible, lahat ay si Han Sanchen. Ang mga bagay na iyon ay napakaliit, mas maliit kaysa sa mga earthworm. Sa simula, sila ay mga langgam. Langgam. Sumimangot ang espesyal na sugo, na nag-iisip ng mabuti, ito ay dapat na Ant-Man. Narinig ko ang tungkol sa species na ito. Gayunpaman, palagi silang bumababa, at naisip pa nga na wala na sila. Hindi ko inaasahan na magpapakita sila ngayon, at naglakas loob silang tumayo sa panig ni Han Sanchen. Ang Ant-Man ay halos hindi magagapi sa lupa. Madaling hukayin ang lupa. Hindi katakataka na maaari nila tayong habulin ng ganoon kabilis at mapabagsak. As for the attack on our back, it is probably the fault of these guys. They are very small. After our people are killed, the black air spreads, which can cover them a lot. At saka, may landslide na aatakehin nila. Nagtatago sila sa lahat ng oras, na nagpapaliwanag kung bakit nakikita lang natin ang kanilang mga pag-atake ngunit hindi ang kanilang mga tao. Ang mga langgam na ito ay talagang mapahamak. Espesyal na sugo, dahil napag-alaman na ang mga langgam na ito ay may posibilidad na may pananagutan, gusto mo bang pamunuan kaagad ng iyong mga nasasakupan ang sino mang magpapahuli sa kanila? Kahit na sila ay halos hindi magagapi sa ilalim ng lupa, ngunit ang lahat ay nasa lugar ng mga demonyo, at gusto kong malaman kung paano haharapin ang mga ito. Ang kanilang diskarte ay napakadali lang. Ang espesyal na sugo ay malamig na ngumiti, at sinabi sa napakalungkot na paraan, hindi, ang gayong Ant-Man ay matatawag na isang pambihirang sundalo. Hindi ba't nakakalungkot na mamatay ng ganito? Ano ang utos ng sugo? Ang mga mata ng espesyal na sugo ay may bisyo, at sinabi niya sa malamig na boses, mayroon akong ilang mga ideya, ikaw, ayusin mo ito para sa akin. Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang espesyal na sugo ay malumanay na sumandal sa tainga ng kanyang nasasakupan. Nang marinig ang mga salitang ito, ang nasasakupan ay natigilan sandali, ngunit pagkatapos ay bigla siyang ngumiti ng masama, ang espesyal na sugo ay nag-iisip pa rin. Gawin natin. Oo nga pala, pumunta ka at kunin mo ang aking kayamanan. Malinaw. Matapos ang pagsasaayos, ang espesyal na sugo ay tumingin sa Yetian City, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa lungsod ng Yetian, direktang pinutol ni Han Sanchen ang arrow na nakaipit sa kanyang kagubatan gamit ang isang espada. Bagamat may mga galos sa buong katawan, maliksi pa rin si Han Sanchen. Leader, pansamantalang umatras, ang tropa ng kalaban na lumusot sa mga depensa sa lungsod. Ayon sa mga investigasyon, lahat sila ay bumalik sa pader ng lungsod sa oras na ito at itinatag ang depensa ng lungsod. Marami ring mga reinforcement na nagmumula sa labas. Gayunpaman, ang kanilang layunin ay hindi dapat salakayin tayo. At least sa ngayon, lumapit si Haijin para magulat. Tumanggo si Han Sanchen, alam ko, gusto nilang pag-isahin ang tatlong pader para maiwasang lansagin natin. Basically lahat ng tropa ng kalaban sa panig natin ay nalinas na, at nagpadala na rin ako ng mga sundalo para patibayin ang paligid. Ngayon,
Ang panig na ito ang tanging defensive point natin. Tumingin si Han Sanchen sa paligid. Bagamat ang mga Polar Bear Corps ng tatlong depensa ng lungsod ay bumalik lahat upang suportahan sila, hindi lamang sila napagod dahil sa paulit-ulit na labanan, ngunit ang pinakamahalaga, ang bilang ng mga tauhan ay lubhang nabawasan. Scar, ilan na ba tayong magkakapatid? Natahimik si Scar at walang imak saglit, halatang naantig sa puso niya ang tanong ni Han Sanchen, at ayaw niya itong banggitin. Magsalita ka, sabi ni Han Sanchen sa bahagyang tahimik na boses. Mayroong 30,000 katao, at ngayon ay mayroon lamang higit sa 1,000 katao sa bawat isa sa 3 departamento ng pagtatanggol ng lungsod. Ang harap na bahagi ay may pinakamalaking puwersa mula sa simula, ngunit ito rin ay nahaharap sa pinakamalaking pag-atake. Ngayon, mayroon lamang 4 hanggang 5,000 tao, at marami pa ring sugatan. Mga sundalo, sa 30,000 katao, 7 o 8,000 tao na lamang ang natitira sa kabuuan, at mahigit 20,000 katao ang nawala sa digmaan. Hindi mahalaga kung sino man ito, na humaharap sa isang kakilakilabot na casualty, ang puso ay labis na masakit. Iyan ay higit sa 20,000 buhay. Malungkot na ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, at ang mga nakangiting mukha ng mga miyembro ng Polar Bear Legion ay pumasok sa kanyang isipan, at isa-isa niyang nilampasan ang mga ito. Ngunit ang bawat nakangiting mukha ay tila tumutusok sa kanyang puso na parang karayom. Nanghihinayang siya sa kanila. Hindi nagtagal pagkatapos nilang sumali, hinayaan sila ni Han Sanchen na mamatay sa larangan ng digmaan. Ito talaga ang kanyang pananagutan para kay Han Sanchen na hindi maganda ang lagay. Orihinal, binalak ni Han Sanchen na i-upgrade ang mga ito upang harapin ang mas malalaking krisis sa hinaharap, ngunit sino ang nakakaalam, karamihan sa kanila ay ipinanganak na matagumpay, ngunit namatay muna. Leader, huwag mong gawin ito, hindi mo kasalanan. Tinapik ni Scar ang balikat ni Han Sanchen at inaliw siya. Lahat ng sumasali sa Polar Bear Legion ay wala dito para tamasahin ang mga pagpapala, o para protektahan ang ating buhay. Alam talaga ng bawat isa sa atin na ang pagkawasak ng kuta ng tiyan mo ay hindi maiiwasang haantong sa ganting atake ng kalaban. Sa makatuwid, lahat ay lumalakad sa isang grupo, laban sa puot, laban sa kadiliman, syempre, ay nangangahulugan na mawawalan tayo ng buhay dahil dito. Pero lahat naman ay payag, wala lang, naghihiganti sila sa amin, talagang hinahanap namin sila para mag-settle ng mga account, kahit wala kang pinuno. Gagawin namin ito sa kanila, ngunit tiyak na hindi namin sila makukuha ng mas mahirap tulad ng oras na ito. So, speaking of it, dapat magpasalamat ang mga kapatid, binigay mo sa amin ang sandata para makaganti si Han Sanchen. Scar, hindi na kailangang maging ganito. Bilang iyong pinuno, anuman ang dahilan, ang mga katotohanan ay palaging ang mga katotohanan. Kung hindi mo ako sinunod, baka marami na ang makakahanap ng matitirhan at makapagtrabahong mapayapa. Pinuno, sa malaking kalaban, paano ako mabubuhay at magtatrabaho ng payapa at kontento? Tama, nawasak na ang pamilya, kaya ano? Paang silbi ng buhay, gusto lang namin makaganti. Family is where the meaning of life is. Kapag namatay ang pamilya, patay ang lahat. Ang mabuhay ay ang pagpasok ng kutsilyo sa tiyan ng kalaban, hindi na kailangang magsalita si Scar. Ang mga miyembro ng nakapaligid na Polar Bear Legion ay nagpahayag na ng kanilang mga ambisyon, lumapit din si Hyjin at tinapak si Han Sanchen sa balikat. Leader, talagang hindi mo kailangang magkaroon ng anumang pasanin sa iyong puso, bilang miyembro nila, alam na alam ko kung ano ang mga kabaliwan na ginawa nila, kung hindi sila sasali sa Polar Bear Legion, susupilin din sila at papatayin ng mga lalaking nakaitim na iyon. Bahagyang iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, sumulyap sa lahat, at sa wakas ay tumango. Salamat mga kapatid, si Han Sanchen ang may kasalanan sa inyo. Pagkaraan ng mga salita, tumingin si Han Sanchen kay Scar, magtipon mayroon akong isang bagay na apurahan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!